Isa pang high caliber player ng Creamline, nag-apply para maging import sa Korea. Susunod sa yapak ni Gia Morado at defending champs, ano nga ba ang kahihinatnan sa isa-isang pag-alis ng mga players? Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Isang malungkot na balita ang sumalubong sa Creamline fans dahil isa umanong multi-awarded cool smasher ang sasabak din na maging import sa ibang bansa. Sa pagpapatuloy ng paghahanap ng Korean women's volleyball teams ng kanilang magiging Asian imports para sa upcoming season, isa ang Pilipinas sa nakikita nilang posibleng pagkuhanan ng mga magagaling na players. At ayon nga sa recent post ng ASEAN Valley Gossips, nag-apply na umano sina Mylene Paat ng Cherry Tigo at Tots Carlos ng CCS para pagpilian ng malalakas na koponan doon. Kailangan na lang umano nilang patunayan ang kanilang sarili sa magaganap na tryouts para sa pangarap na makapaglaro sa ibang bansa. Pero ang balita ngang ito ay tinuturing na malaking dagok para sa Creamline. Sunod-sunod kasi ang mga key players na umalis sa team. Una na dyan si Gia Morado na kinuha namang import ng Denso Aribis sa Japan. Si Sed Domingo naman ay tuluyan nang namaalam sa koponan at lumipat na sa Akari matapos ang 5 taon niyang pagsuot ng hot pink jersey. Ang mga major changes nga na ito ay tinuturong dahilan kung bakit tila hirap ngayon ng defending champions na talunin ang malalakas na team sa PVL. Ang posibleng pag-alis pa ni Tots Carlos ay siguradong mararamdaman ng buong koponan, lalo pat MVP contender na naman siya at si Kaloy din halos ang bumubuhat sa team ngayon. Bagamat for tryout pa lang naman at di pa sigurado kung makakapasok, alam naman nating lahat ang kakayahan ni Tots at nasa prime na siya ng kanyang career ngayon. Wala pa man finality ay nakikita na ng maraming fans na mataas ang chance niya na makapasok dahil sa pagiging very efficient sa attacks at masipag sa floor defense. Kung mangyari nga ito ay may iwan kina Michelle Gumabaw at Riza man dapat ang opposite position para sa girls in pink. Good news naman na magiging available na si Gia next conference, kaya baka hindi gaanong maramdaman ang absence ni Carlos kung sakali. Dahil nga sa balitang ito ay hindi napigilan ng ilang fans na maglabas ng saloobin. Ayon sa isang masugid na taga-suporta, hindi naman daw sa nagdadoubt siya sa capability ni MG pero hindi niya maiwasang kabahan kapag nagkataon dahil malaking puwang ang siguradong maiiwan sa Creamline. Hindi na rin daw masisiguro ang championship title sa koponan kung aalis ang top scorer nila sa ngayon. Punto naman ng isa pa, maganda daw para sa karir ni Tots na mapabilang sa isang high level na koponan abroad pero dapat siyang mag-ingat dahil madalas daw i-exploit ng Korean teams ang kanilang players kaya mataas ang risk ng injuries. Posible rin daw na may bagong maging opposite spiker ang Creamline o mapabuti pa ang pag-alis ni Kaloy para mas ma-develop ang ibang bench players. Abangan natin ang iba pang developments tungkol sa big move na ito ni Tots. And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.